Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss na mga videos natin. Kapag Pasko na sa Pilipinas, parang mas maliwanag ang mundo. Lalo na sa mata ng mga bata. May kumikislap na tarol sa bawat kanto, may halakhakan, at may musika sa bawat sulok ng bahay. Normal na tanawin sa Batangas ang mga batang paikot-ikot sa barangay, bit-bit ang simpleng instrumento, umaasang may magbibigay ng barya o candy. Para sa mga bata, ang Pasko ay bagong damit, candy, tsokolate, at higit sa lahat, ang pangangaruling. Ngunit sa halip na saya sa pangangaruling ang mararanasan, ay kabaliktaran ang hatid nito. Nabalot ng takot at pangamba na dahilan upang hindi na lumalabas ng bahay ang mga bata para mangaruling. Sa ganitong panahon, nangyari ang krimeng yumanig hindi lamang sa isang pamilya, kundi sa buong probinsya. Isang gabi ng Disyembre na dapat sana ay saya at tawa mula sa mga batang mangangaroling, napalitan ito ng takot at pangamba sa buong komunidad ng Santo Tomas, Batangas. Ang biktima ay si Mary Ayabela Villamor, 5 taong gulang, Kinder 1 student. Isang masayahin at masunuring bata si Bella. Tuwing Pasko, gustong-gusto nito ang pangangaruling. Sa simpleng dahilan, makadagdag sa maliit na ipon ng pamilya at maranasan ang saya ng Pasko, siya ay lumabas at nangaruling sa isang bahay. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang magiging huling karuling niya. Ang salarin ay ang 2 suspek na lalaki, isang 22 anyos at ang kasabwat na 33 anyos na lalaki. Kilala ang mga ito dahil may dati na itong mga record sa kanilang barangay at gumagamit ng mga ipinagbabawal na droga. December 19, 2025, pasado alas 10 ng umaga, umalis si Bella sa bahay upang mangaruling. Pero kinalaunan ay hindi na ito nakauwi. Dahil sa matinding pag-aalala ng mga magulang ni Bella, ay nagsumbong ito sa mga kapulisan. Matinding takot ang nasa isip ng mga magulang ni Bella pagkalipas ng 24 oras na hindi pa ito nakakauwi sa kanilang bahay. Sa pagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga pulisya, na-recover nila ang kuha sa isang CCTV footage. Umaga nang naglalakad si Bella sa isang iskinita patungo sa isang bahay upang mangaruling. Sa kabilang CCTV naman, may isang nakapulang shirt na lalaki at makikita dito na pinatuloy sa loob ng bahay si Bella. Kinabukasan, natagpuan ang patay na katawan ni Bella sa gilid ng iskinita at nakasilid sa isang sako. Ayon sa mga pulisya, positibong ginahasa si Bella. Samantala, binalikan din ng mga pulis ang ibang kuha ng CCTV at makikita dito na may isang lalaki na nakapulang t-shirt ang naglalakad sa iskinita patungo sa bahay at may dalang sako. Ito din ang lalaki na nagpatuloy kay Bella sa loob ng bahay. Dahil sa katibayan ng ebidensya, agad-agad dinakip ng mga kapulisan ang mga lalaking sangkot sa brutal na krimen. 22 years old na lalaki at ang kasabwat na 33 years old na lalaki, at na-recover din sa kanila ang mga iligal na paraphernalia. Pag-aamin ng isang suspek, brutal ang kanilang paraan sa pagpatay ng bata na kanila raw ginahasa, inumpog at sinakal.
Ayon sa suspek, nagdodroga sila habang nangangaroling ang bata at dahil sa epekto ng droga, hindi na daw nila mapigilan ang sarili. Kaya nagawa nila ang mismong krimen, ang pag-rape at pagpatay kay Bella sa loob ng bahay. Dahil dito, matinding galit at kalungkutan ang naiwan sa mga magulang ni Bella. Sabi ng kanyang mga magulang, hindi po kami titigil hanggat hindi namin nakakamit ang hustisya. Kalaunan, tuluyan ng sinampahan ng mga pulisiya sa kasong rape at homicide ang dalawang suspek. Ang Kapaskuhan na sanay sasalubungin na masaya, ngunit matinding galit at kalungkutan ang natamasa. Masakit na sinalubong ng pamilya ni Bella ang Kapaskuhan at hindi maiwasan ang pag-isisi ng mga magulang na kung sana hindi na lang nila pinayagan na umalis at mga roling ang bata. Sa mundong puno ng panganib, ang pagiging bata ay hindi garantiya ng kaligtasan. Sa bawat kaso ng karumal-dumal na krimen, may isang bahagi ng kwento na madalas hindi naririnig, ang tinig ng pamilyang naiwan. Sa isang iglap, gumuho ang mundong binuo sa pamilya ni Bella. Ang batang minsang tumatakbo sa bakuran, humahagighik sa simpleng biro at mahigpit na yumayakap tuwing gabi ay hindi na muling makakauwi. Ang pagkawala niya ay hindi lamang kamatayan. Ito ay isang sugat na walang lunas, isang bangungot na habang buhay dadalhin ng mga naiwan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na videos natin. Hanggang sa muling true crime stories natin. Ingat!